Doromal Minor out. Turing Cousins in. Pinas babanggain ng China. Nasa pool of death pa. This is our VIAD's 2023 AVC Women's Senior Volleyball Championship Preview, The Road to 2025 World Championships. Pero bago yan mga VIADs, huwag kalimutan mag-subscribe, click yung notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Matapos nga ang kartada na may tuturing na successful para sa Chocomucho Flying Titans sa 2023 VTV Cup, meron naman tayong bagong pagtutuunan ng pansin at ito nga ang 2023 AVC Senior Women's Volleyball Championship. Nakalahok ang ating Young Philippine Women's National Team na gaganapin sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Magsisilbi itong Road to 2025 World Championships. Dito na ang sunod na focus natin sa mga susunod na araw dahil ito na ang magiging huli at pinakamalaking kompetisyon ng ating national team sa taong ito. Dahil nga wala ang ating women's team sa Asian Games, ito na ang biggest competition and most important sa ating women's team, kaya dapat ay buo na ang ating suporta sa kanila. Pangungunahan ng NU Bannered Corps ang ating women's national team na kapareho ng ating pinadala sa 2023 CV League. Pangungunahan ito ng mga tulad din na Micaela Belen, Camila Lamina at si CV League Best Opposite Spiker, Alyssa Solomon. Halos wala namang changes sa ating lineup. Siguro dahil na rin sa agreement ng PNVF at NU na until this competition NU girls ang talagang bubuo sa core ng ating kupunan. Pero meron lang na kaunting reinforcements. I can say reinforcement dahil merong mga tatlong madadagdag sa kupunan na pamalit din naman sa tatlong aalis sa team. Actually mauugong na nga na wala sa kupunan this AVC ang Ateneo tandem nina Roma Doromal at AC Minor na mistulang magpapahinga muna sa international stints nila. Pero pag may nawala, syempre may papalit. At for me, mas nalakas ang kupunan sa mga papalit sa mga nawala. Magbabalik na nga kasi sa competitive volleyball action si NU star blocker Sheena Turing. Yes, spotted na si Turing sa training ng ating national team at tila 100% na ito sa kanyang recovery. Matatandaang galing si Turing sa isang injury sa kasagsagan noon ng finals run ng NU kontra DLSU. Big blowout sa NU ang pagkawala ni Turing gayong siya pa naman ang star middle ng koponan. Pero ngayon, she is back to her form at national team pa ang magiging comeback avenue niya after her injury. From one Turing to another. Yes, ang kanyang pinsa naman na si Adamson leader Lorin Turing ay di umano mapapasabak din sa national team. Nakikita na rin kasi sa ensayo si Lorin na nakagagaling lang din sa kanilang very impressive and competitive run sa Shakey's National Invitationals. For me, ang dalawang Turing na ito ang sa kasalukuyang pinaka-nakakabilib na middle blockers sa Pinas. They have the great timing at the net, at the same time, they have the best precision and speed sa kanilang mga quicks. Truly, two of this generation's best middle blockers. Bukod sa kanila, mistulang papasok rin si NU Libero Pearl Denura bilang kapalit ni Roma Doromal. Isang great asset din si Denura if ever at mas magiging deadly ang kanilang tandem ni Shaira Hardio. Muli, ihintay natin ang official lineup na i-release ng PNVF na as of the writing ay wala pa naman. Still, underdogs pa rin ang team na ito given the fact that this is the best of the best competition. Ibig sabihin mga world caliber teams sa Asia ang ating mga kaharap. Bukod dyan, may tuturing pang nasa pool of death ang Pilipinas, gayong nakagrupo pa natin ang pinakamahusay na team sa Asia na China, ang team na favorites na manalo ng kampyonato sa kompetisyon na ito. Bukod dyan, mas magiging mahirap pa ang chance natin sa next round dahil nasa grupo tayo kung saan composed of 4 teams, which dalawa lang mula dito ang makakaabante sa susunod na phase ng kompetisyon. Ang posibleng isang slot na lang na libre dito dahil for sure, ang isang spot ay makukuha na ng China. So, makikipagbakbakan ang ating young team sa Kazakhstan at Hong Kong kung sino sa kanila ang kukuha at aabante sa next round. Kung FIVB rankings ang pagbabasehan, medyo dehado na ang Pinas dahil sa ranking pa lang China at Kazakhstan na ang nangunguna. Posibleng makapanalo man tayo pero ito ay kontra Hong Kong man. Pero di naman ito imposible at malaki pa rin naman ang tsansa na makaabante tayo sa next round at gumawa ng kasaysayan. Pero again, di ito magiging madali para sa ating koponan. But with our full support for them, for sure lalaban at lalaban ang mga ito. Para sa schedule, heto ang magiging laban natin. Magsisimula ang ating kampanya kontra sa Team Kazakhstan sa August 30, 2023 at 4 PM Philippine time. May tuturing itong do-or-die game ng bansa kung gusto nating pumasok ng next round. August 31, 2023 ang pinakamabigat na laban kontra China at 4 PM Philippine time. At panghuli to wrap up ang September 1 game kontra Hong Kong at 1 PM Philippine time. Magiging malaki ang nakataya sa kompetisyon na ito dahil ang podium finishers o ang mga magwawagi ng gold, silver at bronze medals ang siyang magkakaroon ng automatic slot
para sa 2025 Women's World Championship. Kaya bukod sa medalya, it's a slot to world's biggest stage ang nakataya. Para sa bansa, malabo man ito para sa atin pero who knows, baka tayo ang mag-host ng 2025 Championships. Magko-qualify rin tayo. But meantime, it's the experience and FIVB points ang biggest achievement natin sa kompetisyon na ito. Let's support our Philippine Women's National Team laban Pilipinas sa bansa. So throughout the VYEDS, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe, click the notification bell to be updated on coming videos.